sa mga magigiting. Welcome po sa atin pong klase ngayong hapon. Ano po? At ang atin pong subject, Old Testament Survey, Session 3. Dito na po tayo sa The Book of Conquest or The Book of Joshua. Ito po yung atin pong pag-uusapan. Dito po tayo muna ay manalangin. Let us pray. Sige, Pastor Jennifer, open us in prayer. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat sa pagkakataon ito na kami ay pinituloy muli sa dakong ito. Tulahin po namin po Diyos na bawat isa ay maging handa at ang ginagawa natin ay maging mabagong sa amin, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat Ama sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng karoon at kaalaman na itinagmumula lamang sa iyo. Kaya naman salamat sa pagalingan, salamat sa pagpapala. At Lord, pinagpapala po namin Panginoon ang gawain ito sa panguna po ng aming Bishop Rocky. Lord, ikaw din po Panginoon na magbibigay sa kanya ng katatagan at kamungan na ito din nagmumula sa inyo. Salamat Ama sa bawat isa na nag-render ng oras at kami Panginoon ay patuloy na managana sa salita mo. At Lord, amin po ito Panginoon, pinagkatiwala sa inyong gawain ng Panginoon. Ikaw ang patuloy na magsama sa amin. Kaya naman, salamat. Ganun din po sa mga kapadagan na wala pa sa dakong dito. Lubin mo rin. Dahil sila ay makapunta dito Panginoon na may kaligtasan, may kagalakan Panginoon. Salamat Ama. Ikaw po magbibigay sa amin ng tamang direksyon at ang pag-aaralan namin kung paano sa ganun. Kami ay malaya makapaghayag ng salita. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, dito pala tayo sa Leviticus. Bakit? Ang bilis naman. Good afternoon. May manual ka ng Old Testament? Meron ano? Okay, Book of Leviticus. Dito po tayo. So, ang Book of Leviticus, tinatawag po siyang The Book of Holiness. Diba? Yan, Pastor Nards, thank you for joining us sa online. The Book of Holiness. Sige nga po, open our Bible in the Book of Leviticus chapter 11, verse 44 to 45. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Okay, so yun po yung sinasabi dyan, Diyan hinango, kaya tinawag na The Book of Holiness. Ito po ang aklat po ng Leviticus. So, tingnan naman po natin sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 16. Sabi dyan, 1 Peter 1:15 to 16. 1 Peter 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, be ye holy because I am holy. Yan po yung sinabi ng ni Pedro sa kanyang mga sinulatan, Sabi doon, but like the Holy One who called you, banal daw yung tumawag sa inyo. So, ang hamon sa mga tinawag, be holy yourselves also in all your behavior. Because it is written, you shall be holy for I am holy. Meron bang kaibahan yung kabanalan sa Leviticus at saka unang Pedro? Sa Bishop, sa pagkakasulat, wala. Kakasulat, wala. Pero sa paraan,
Anong naging kaibahan ng dalawa? Sa Old Testament bishop, ang kabanalan nila dyan is yung kasi may context yan eh. Yung hindi pagkain ng mga ang tawag doon, mga hayop na marurumi. So, okay yung sagot ni Pastor Jose. What are the difference between holiness in the book of Leviticus and of course dito sa 1 Peter, may kaibahan ba o same lang ng kabanalan? Sabi bishop eh, kasi yun nga Sabi nga, tingnan natin tumutukoy sa bishop sa ano eh, sa hindi pagkain ng mga lamang hati na marurumi. Yun ang ano doon eh, bago lumabas yung ano yung sa Leviticus chapter 11. May manual ka, Pastor, na? Oh, ito sabi, no? First, ano po? Sa Leviticus. Verse 44, 11:44 to 45. Oh. Sabi doon, for I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore, and be holy, for I am holy, and you shall not make yourselves unclean with any of the swarming things that swarm on the earth. For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God. Thus you shall be holy, for I am holy. Meron kaibahan? Yung form of holiness dito sa Leviticus at saka sa 1 Peter chapter 1. Pwede po. Ha? Parang yun nga po yung sinabi ni Pastor sa pagkakasulat po. Kasi sa Leviticus, pinag-uusapan po dito patungkol sa pagkain na marurumi. Oo. Diba? Tapos sa 1 Peter naman po, pamumuhay naman po yun ng isang Kristiyano. Diba? So, magkaiba pala, no? Pagnanasa Kala natin, ng lamang. same lang, ano? Apo. Sabi, be ye holy in all your behavior. Behavior ang pinag-uusapan doon eh. Apo. Hindi sa pamamagitan ng mga kinakain o pagkain. Dito mahalaga yung holiness doon sa Leviticus, yung pagkain naman ng mga pinagbabawal. Masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa ninyo. Siyempre. Sinabi kasi sa 47 Bishop, Oh. dito may sinasabi dito, this instruction help you distinguish between clean and unclean. The animals you may eat and those you may not eat. Kung ano po yung 1 sa 47 na sinabi niya. Alamin natin kung ano ang dapat natin kainin, yung malinis ba o hindi na pagkain. Tungkol sa pagkain ito. Pagkain. Tungkol sa pagkain. Applicable ba sa atin yung Leviticus 11:44? Sa Batista. 45? Sa Batista. Marami, pero hindi po sa atin. Hindi na siguro. Sa Batista, kasi- Bishop. Hindi na siguro. Pero sa ngayon, sa atin, hindi po Kasi ano na eh. Ang iba nga, kumakain din naman ng sabihin natin yung dinuguan. Pero marami kumakain, kung tinatago lang, hindi sila napapakita. Dito kasi, Pag walang puto. walang dinugo naman dito. Dito kasi pagkain lang sa maruruming hayop. Oo. Klaro sa 1 Peter, Pagdating kasi sa Book of Acts, dito sa Book of Acts, sa New Testament, New Testament, na wala nang marumi. lahat ng Yes. religion. Lahat ay papasok sa bibig. Wala nang Ang mabasa, ang marumi. So, pwede na kumain ng baboy talaga. Hindi pa rin siya. Hindi pa rin. Bawal pa rin baboy hanggang ngayon. Hindi, kung ano di siya, kung ang clean things talaga, Mm. yung sinasabi ng Book of Leviticus, yung mga baboy, lahat yan, ang clean things talaga yan. Oo. Pero, Hindi kasama yun sa Pero- So kasama sa New Testament dun. Kasama tayo sa... Hindi. Ang lahat po kasi sinabi niya, Basahin ka ng buo. Yung Acts chapter ano? Ano ba Acts chapter? Hindi, yung Acts chapter 11. yung ano kay 11. Peter at saka kay Ay, sa kay Juan naman yun. Regarding naman Cornelius. yung Cornelius. yung pakitain naman yun. Oo. Pero sinabi ng Panginoon, lahat na kakainin mo dyan. Hindi, pero Alam yun eh. Pwede mo na kainin. Oo, pwede mo kainin. Pero hindi Basta pagkain, pwede na kainin. ay hindi. depende sa ano. Ginagamit sa kasi bishop ng condition. ng mga That's wise. ng iba na yung Leviticus chapter 11
Na pati hayop daw nilinis na ng Panginoon. Oo. Yun ang sabi nila. Pero, Yun ang sabi nila, yung iba. Kaya, pwede ka na kumain ng baboy. Pero health-wise, kung halimbawa meron kang health concern, Hindi ko ganun sa health concern nun eh. Ano ko dyan, susundan ko dito yung paliwanag ng mga theologians at saka Bible scholar. Bakit hindi applicable yan sa atin ngayon? Una, yung sila ay inilabas na sa land of Egypt, kasi yun ang context dyan eh. I am the Lord your God, I will be your God. Nilagyan ni Lord sila ng abakod, ng line to differentiate how they live as Jews, na si God ang Diyos nila, doon sa mga pagan gods na anything pwedeng kainin. So, naglagay si Lord ng rule to distinguish yung mga chosen people ni Lord, na siya ang God, para magkaroon sila ng ano. Kaya nga, isa doon ay yung pagtutuli din, na sila lang ang tuli. No? To distinguish themselves from the pagan pagan community, pagan people, na mga hindi pinili. Kasama yung mga dapat nilang kainin at hindi nila dapat kainin. Pero noong sa New Testament, wala na. Ngayon, naging ritually unclean na lang ito eh. Hindi talaga sila marumi. Kasi sabi ni Paul sa Romans 14:40, my union with the Lord Jesus makes me certain that no food is of itself ritually unclean. Kaya wala tayong ituturing sa ating pag-isa daw kay Kristo, wala nang food na ritually unclean. anong talata yun? 14:14. Romans? Oo. Tingnan natin Romans yung, 14? Sa New American Standard, I know and I'm convinced 14, in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. But to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. Kung kamukha ko, para sa akin, unclean ang atay. Hindi ko alam eh. hindi siya kumakain. Pero, conviction yun. to him who, kung para sa iyo, pero hindi siya ritually unclean sa akin. No? Just ako lang yun. No? Personal. Personal. Kaya sabi dito, sa kanya din, ito din pala, diri ito sa itlog na yung... Balot. Hindi yung itlog na basta malambot yung gitna. Balot po. Yung pula, yung dilaw. Ako yun ang gusto ko, hinihigo ko. Siya, nasusuka siya doon. Ayaw niya, gusto niya hard-boiled lang. Sa kanya yun. Para sa kanya, maduli sa kanya yon. Hindi naman madumi, hindi ko lang siya kayang kainin. Ako din, hindi ko kayang kainin ng parang madumi talaga sa akin. Masama pumapasok sa isip ko. Pag nakita ko ng... Hindi na lang atay. Medyo natututunan ko na yan. Yung anong tawag dito? Yung mga daliri ng manok. Ano tawag dito? Adidas. Pag nakikita ko yung tingin ko, ang tingin ko parang mga daliri ng baby. Tapos nung kakagatin ko lang, masarap naman, pero parang kumakagat ako ng nilutong daliri ng mga ng sanggol. Yan ang Ako lang yun. pakiramdam mo. Ako lang yun. Kaya nga sabi dito, kaya nga nung mabasa ko to him, asan na ba yun? 14 eh. 14 na, lumipat eh. Sinabi niya dito sa Sige. NIV, I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself, but if anyone regards something as unclean, then to you, that person it is unclean. Yun. Pero wala talaga unclean. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, masamang kumain ng baboy kung ikaw para sa iyo hindi. Pero kung may mau-offend daw, kung babasahin mo yung context nito, pag may mau-offend, dahil kumakain ka ng
Alang-alang sa ma-open. Alat, oo, wag ka yung na. kasi pinag-uusapan natin Sa dyan. akin naman yan, yung pagkain ng baboy, minsan di ako nakain, lalo nung mataas ang dito ko. Medical reason naman. Medical reason. Yung hindi kaya na ngayon, minsan pag kaya na Health reason ka. nakita ko parang ayaw ko pagkaluto. Basta kapag ko gano'n, parang ayaw pa naman. So, kaya nga, ang Kasi paliwanag natin dito natin. ng mga theologians daw, naglagay si Lord ng barikada to distinguish kung sino ang kabilang na ang Diyos ay si Yahweh at kung sino yung kabilang na hindi si Yahweh ang Diyos. Kaya naglagay siya ng ganito mga rules sa libro. Kasi pinag-uusapan kasi natin ano yan eh. Kung isusurvey mo lahat yan, tulad ni Abraham, binigay sa kanya yung tipan ng pagtutuli. Diba? Hindi naman siya nagtutuli. So, ibig sabihin, ang mga Hudyo sa panahon na yan, mula sa pagpasok na sa Egypto, o wala ka sa Egypto, kumakain sila ng mga bagay na marumi. Clean. Pero inilabas sila ng Panginoon, binigyan sila ng batas. Oo. Nasabi mo na, huwag na ikakain ito. Hindi, time-bound yun. Sa kanila lang. Hindi nga, ibig sabihin, hindi siya. Sa panahon ng lumabas na si Egypto, pinagsabihan sila ng Panginoon na huwag na ikakain ng bagay na dito marumi. Para ang sabi nga nung versikulo na upang magkaroon ng pagkakaiba ang marumi at saka malinis. So, ibig sabihin, ang Israel, ang pinapakain na sa kanila, itong malinis na hayop. Basically, pagdating sa medical expert talaga, itong mga pinagbabawal ng Panginoon, mga scavenger ang tawag dito eh. Oo. So, ibig sabihin, noon pa lang, may alam na ng tao na itong hayop na ito ay marumi, ito ay malinis. So, yung malinis ang pinapakain ng Panginoon para bigyan ng pagkakaiba. Sa panahon natin naman ngayon, ang Book of Romans, si Pablo kasi may dalawang tungkulin eh. Hudyo at saka mga hintil eh. Kaya niya sinasabi niya, meron siya para sa mga hintil at meron siya tatanong siya para sa mga Hudyo. Ganyan eh. Pag sa Hudyo kasi, yun nga, sinasabi nga niya na kung hindi mo kaya, sabi niya, wag. Pero kaya mo, sige. Pero sa hintil, wala. Wala sinasabi, huwag mo kainin. O di, pwede, malaya sa hentil. O, malaya talaga. Christian, gentle Christian. Gentle Christian. Oh, pero sa Jew. mga hindi gentle Christian, sa panahon nila, binigyan ni Pablo ng ano yun. Kaya ito nga, ito, gentle lang kausap niya dito, Romans eh. The Book of Romans eh, chapter 14, verse 14. Sabi ron, I know and am convinced in the Lord. Alam ko at konbinsido ako, no? Sa Panginoon. Sabi ron, nothing is unclean in itself. Wala rin marumi. Sabi ni Pablo, no? But to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. Ngayon, sa iba naman daw na kung iniisip mo ito'y marumi, marumi para sa iyo yan. Pero pag kasi iniisip mo na hindi ito marumi para sa iyo, walang problema na kainin. Pinapahintulot, di ba? Sa verse 15, for if because of food, your brother is hurt, no, you are no longer walking according to love. No, do not destroy with your food him for whom Christ died. So, pag-ibig ang usapan. Kung merong kang kapatid na sabi, masasaktan ng damdamin, di ba? Huwag mo lang kainin, alang-alang sa kanya. Ang issue yung love, no, yung pagmamahal. So, therefore, sabi na verse 16, do not let what is for you a good thing be spoken of as evil, di ba? For the kingdom of God is not eating and drinking. Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi issue yung kinakain. Tama ba? Tsaka yung iniinom. Anong issue? Righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Mahalaga, merong yun. May katwiran ka. May kapayapaan ka sa harapan ng mga tao. Saka Bishop, yung issue kasi dyan, alam kasi ng mga Gentiles na nakapaligid doon sa bayan ng Israel na amang Israel pa kahit hanggang marumi. So well-known na Hudyo siya si Pablo Kaya sinabi ni Pablo sa Roma. Kasi maybe siya, no? Baka di natin mabasa, pero siya siguro, kaya bilang Hudyo siya, kaya niya kumain itong marumi. Kasi may sinabi nga si Pablo na kung ako na sa mga Hudyo ako kasi Gentil ako. Ibig sabihin,
kung nakita mo siya bilang hintil, hindi sa kasalanan, kundi doon sa kung ano yung ugali nila, nakikisama siya. Oo. Pagka yung mga kasama niya, hindi kumakain ng hindi siya kakain. Pagka yung kasama niya kumakain, kain din siya. Yun yung Bishop, yung binibigyan ni Pablo ng tawag na paliwanag, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, kung ayaw mo, wag. Yun lang naman eh. Kung hudyo ka, hindi ano sa ito, okay lang. Kung ikaw naman ay hintil, okay lang. Ngayon, kung hintil ka, kung ayaw mo kumain ng baboy, okay lang din. Hindi lang ibig sabihin, papakahudyo ka. Yan ang ibig sabihin ng Pablo dyan. Kaso naging doktrina. Ay, ibang na doktrina. Hindi naman, major doctrine. Kasi hindi siya tulad to. Kung sa pagkain Diba? niya, ako hindi ako kumakain ng rabbit. Hindi lang Tama? Pero sa ibang bansa, sa Amerika, kinakain ng rabbit. Yung iba kumakain ng pusa. Hindi ako kumakain ng pusa eh. Yung iba kumakain ng natawag na sawa. Eh ako talaga hindi ako kumakain ng sawa. aso, no? Iba, no? Aso. Ako kumakain ng aso. Palaka. Palaka kumakain ako. Kasi sabihin, kahit mahintil tayo, meron tayong mga pagkain na hindi kinakain, na kinakain naman ibang bansa. So, respetohan lang ng Yun. Pero ang Matter of, topic talaga dyan, all the Gentiles nation talaga kumakain ng mga bagay na marumi. Pero ang Diyos naman, binigyan na ito lang ang pwede niyong kainin. Ito, scratch sa inyo yan. Doon sila So, nakilala. dinami-dami nga naman ng pagkain during that time eh. Kakainin mo pa yung Yun marumi. sasabi ni Pablo. Diba? Na bilang Hudyo ka, ito lang yung linyang Ngayon wala nang makain. Oo. Yun na nga. Kasi yun na nga. Sinasabi ko. magtiis Kulang na sa manok eh. Balahibo na lang ng manok hindi kinakain ngayon eh. Bishop, yun naman yung doon. Kaya sinasabi na naglagay si God ng borderline para ma-distinguish ang mga Hudyo sa hindi Hudyo. Ang mga hindi Hudyo kumakain ng kung ano yan. No? Para katulad natin. Yung mga Hudyo, nilagyan para ma-distinguish yung kanilang, they are holy and separated. Ang holiness kasi, holiness does not mean perfection. Nobody can be perfect. No? Holiness means separation from worldliness. Si Lord nakakaalam, wala pa namang mga science at medical nung araw eh. Pero napatunayan na yung mga pinagbabawal kain, madumi daw talaga. Now, bakit? Anong dumi sa... Napatunayan din ng medical, ng Western medicine, na madumi ang lalaking hindi tuli. Okay? So, kaya tinutuli para maging malinis ang lalaki. Diba? So, kumbaga, doon nagdagay si Lord ng borderline. Pero hindi naman talaga ibig sabihin na madumi yung mga food by itself. Kasi sabi ni Jesus dito, sa Matthew naman to, Matthew 15, verse 2, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Sa batas ito. Sumagot si Jesus, verse 10, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan nyo at unawain ang aking sasabihin. Verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So, wala talaga. Kung tutusin mo, wala talaga. Pero medically speaking, meron talagang madumi pagkain. Kaya kay Paul, kung madumi para sa hindi, huwag ka na kumain. So, nakapagpaparumi, hindi yung pumapasok. Hindi pumapasok sa bibig. No? Kundi yung lumalabas sa bibig. Galing sa puso kasi yung lumalabas sa bibig. So, ibig sabihin, yung mga talata na yan, inaalaw na ng Panginoon na kumain. No? Maging ng mga pagkain ipinagbabawal. Diyan, Bishop, sa teksto na yan, hindi binanggit kung pwede. Kung pwede. Kundi diyan yung sasabing, kung pagkakain ka, maghuhugas ka ng kamay. Ganun yan eh. Pag hindi ka maghugas ng kamay, marumi ka. Yung kasi yung mga salit-salit sabi na, yung sinasabi ng Panginoon, hindi yung pagkain ng hindi yung pagkain ng mga... Hindi naman nakakapagparumi sa tao yun. Yung ganon. Kung ano man kainin mo. Minsan kasi parang nagagamit yung sinabi ng Panginoon, pati pagkain dito sinasabi na. So, parang tatalo tuloy yung mga kumakain. Panahon natin ngayon. Lalo na yung mga Sabbathis.
Di ba? Hindi kasi nila naiintindihan. Bilang Hudyo kasi, ako naniniwala ako sa panahon kasi talaga nila, kahit na nandiyan na si Jesus Christ, kahit sabi natin umabot pa ng ilang daan, hindi ko talaga sila mapapakain talaga ng baboy o ng marurumi. Kasi lalo yung mga mawak sa Torah, hindi na kasi kakain na itong gagawin ko yun. Sa kanila nga yun. No? Kahit nagdagdagan ko yan, kanila kasi yun eh. At nandun sila. Kahit siguro, kahit sabi natin itong mga Kristiyano nung araw, na ng mga Hudyo, hindi pa sila kumakain talaga niyan. Hindi pa rin. Kahit na si Pedro, nagtakas, di ba sabi niya, pag hindi ako lalo hindi pa ako kumakain ng bagay na marumi. Kaya nag-iisip siya, nagsabihin ng Panginoon. So doon niya nakita rin isip ng Panginoon, yung tao. Ang bagay ni Diyos ko ang bagay na marumi. Yun yung tao, sinasabi niya, hindi yung pagkain. Pero yung ba kasi, pagkain ng hinukulugan doon eh. O di, pag gano'n ng interpretation, parang doon sa verse, malayo. Oo, malayo. So yun ang kaibahan. Yung kaibahan ng dalawang talata. Unang Pedro, no, chapter 1, verse 15 to 16, and Leviticus 11:44 to 45. Yung 11:44 to 45 na Leviticus referring sa abstaining sa food na bawal. Pagdating naman dito sa 1 Peter, hindi food ang pinag-usapan. Holiness in connection to behavior. Diba? Pag-uugali o karakter o pagkatao, katauhan. So yun po yung Okay, ito na tayo. Doon pa lang, umaba na tayo eh. Objectives. Unang objectives natin, state the general background of Leviticus. Ibang maikukwento nyo na, no? Yung Book of Leviticus. Pangalawa, give an overview of Leviticus. Yung, di ba, isa yan sa nakakatamad basahin, yung kasi yan. yung 5 aklat na yan, habahan. Pinag-check akong basahin talaga yan. Oo. Yung 5 libro, yung Torah. Yung 5 aklat na una, talagang balik eh. Pero parang wala kang matututunan kasi puro pagkain, puro yung sa mga ceremonial, di ba? Hindi mo kasi alam yung background kung bakit sinabi yun. Na hindi applicable sa atin. Na hindi rin natin, hindi may apply sa atin eh. Hindi mo talaga. Okay, introduction. The book of Leviticus was referred to the Talmud as the law of the priests. Ayun yung yung ito sa Talmud tinawag siyang law of the priests. Batas patungkol sa saan? Batas na galing sa mga pare. Law of the batas para sa mga pare. Kasi magkaiba Law of the priest o law for the priest. Talmud as the law of the priest. Yan, law of the priest. Batas ng mga pare. Tama? Hindi batas para sa mga pare. Yung isa naman, and the law of offerings. Yan may batas din, pati yung tinatawag na pagkakaloob. Kaloob. So, its Hebrew title is, yan? Wayikra. Wayikra. Ibig sabihin, meaning, and he called. Yan ang ibig sabihin nun, yung pagtawag. So, pagdating sa Septuagint, title is Leutikon. Yun na yung naging niya, Leutikon. Yan na, yung Septuagint. Tapos, ang ibig sabihin nito, which is pertaining to the Levites. Kaya, Leviticus nga Levites patungkol sa mga Levita. Ibig sabihin, dapat para yung batas dito, pang pari lang pala, pang mga Levita, Okay. So, from the word, the Latin Vulgate derived its name, Leviticus. Galing saan? Pagdating sa Talmud, di ba? Tinawag siyang yung Hebrew title, Wayikra. Di ba? Tapos sa Septuagint na, naging Leutikon. At pertaining doon sa mga Levita kasi at sa Latin Vulgate, naging Leviticus na. Yan ang istorya.
which was adopted as the English title. Yun na. Yun na, adopted na, no? Yun na yung kinuha. Yung titulo sa English na Bible natin, Leviticus. So, this title is slightly misleading. Bakit? Because the book does not deal with the Levites as a whole, but more with the priests as a segment of the Levites. Di ba yung mga priests galing sa mga ano yan? Sa mga Levita? Di ba? Pero kumbaga sa ano para bagang yung sabi no, this title is slightly misleading. Ano ibig sabihin nito? Slightly misleading yung title. Para yun, hindi tugma. Para hindi angkop. Diba? Slight lang. Medyo hindi tugma. Medyo hindi tugma. Wala silang iwala sa kailang kwan kasi alanganin. Oo nga So, parang sinasabi dito, na bakit? Yung Leoticon, para sa buong Levita, buong angkan ni Levi. Buong angkan. Pero, ang tinutukoy lang man talaga ng Hebrew na Wayikra, ay yung mga called lang, yung mga priests lang. Portion lang sila ng Levita. Sa Wayikra nga no? Kasi for the priest of the priest. Yung mga tinawag lang ng mga priests, hindi naman sila lahat priests pero alam ko buong angkan ni Levi, among the 12 tribes, sila yung galing sa kanila ang mga priests. pero hindi lahat ng Levi. Hindi lahat. Okay. So kung gano'n, doon medyo may confusion kasi nung translate na ito nung around ng Septuagint ang tawag, translate na ito ng around 500 to 300 BCE before Christ, naging Septuagint na nung nabuo na uli ang Israel galing sa pagkakabiyag sa Babylon. Pinangalanan na siyang Leviticus, which na-calculate na sa tao na lahat na ng Levites, which is mali na ngayon. Di ba? Hindi pa rin. Kaya nga, Leviticus Hindi siya kasi, according kasi sa Kwan, sa ano ng Panginoon, the tribes of Levites had no portion to the land, to the Canaan, pagdakating sila. Yun nga. Walang portion ng mga Levites Kung gano'n nila sa karami, walang lupang binigyan sa Levites, sila yung lupa ninyo. Labing isa lang ang binigyan. Bakit? Kasi ang kanil Levites, sila yung magiging mga priests, mga sons and daughters sila ng priests. Ibig sabihin, hindi sila kukuha sa lipi ng mga Dan, sa lipi niya, hindi sila kukuha. Kundi sa lipi lang talaga ng mga Levites. So, ibig sabihin, mamamatay yung mga priests na to, doon pa rin sila kukuha. Sa kanila pa rin. Ang bawa, katulad ng bawa ni Aaron. Si Aaron, ang batas ng Panginoon, sa lahi lang ni Aaron kukuha. Hindi po pwede doon sa ibang priest. Hindi. Kasi pag namatay si Aaron, automatic, yung anak ni Aaron, siya kagad maging ano dyan. Ang magiging priest. Bakit yung pagiging priest ng ating Panginoon sa Kristo hindi nang galing sa Levites? Dapat kung yun ang flow, di ba? Kung yun ang flow ng pagkuha na magsisilbi sa templo, dapat Levita ka. No? Lahi ka ng mga Levites. Kung magli-leader ka sa kanila kasi Bishop, ibig sabihin, magiging Levites ka Kasi actually, lahi pa rin naman din siya Si Christ? From the Judah, Kasi, tribe From Judah siya, hindi siya ano Jesus, hindi sa Levites. Sa Levi. Hindi, alam ko na Bishop. May dugong Levites. Na, yung kanyang priest Melchizedekian priesthood Yan nga lang, Bishop. Hindi Levitical priesthood Doon siya kanyang siya kasi yung pinaka-head talaga si Melchizedek. Ibig sabihin, nung translate na sa Greek Septuagint, yung Hebrew na Wayikra, na iba na ang connotation. Naging pangkabuo ang Levites na. Pero ang ibig talaga sabihin noon ay sa mga priest lang, kung sino lang yung mga priest. So doon na naman mali. Ibig sabihin, may mga Levites na hindi saklaw nung patakaran na to.
mayroong patakaran para lang sa mga priest. Oo. Pero, Sa title pa lang dapat yan Leviticus. Dapat kaya title, hindi kasama ang ang Reubenites. No? Hindi kasama yung mga Simeonites. hindi nagkakasama na Bishop. Di ba? Kasi So, Leviticus Grupo lang nila. Hindi buong Israel. Kaya nga, Sure. yung title pa lang, Leviticus Oo. Tapos tayo nakisama. Okay, tapos tayo, sila nga hindi kasali. Yung ibang lahi hindi kasali, tapos tayo sumasali. Okay, kaya idea. Okay, sige, tuloy natin. Basta, ayun daw, Mukhang estudyante na tayo. Uniform naman ang kasunod, ha? Uniform. Ano ba uniform natin, Bishop? Sa IMG? Polo shirt. Polo shirt na lang. Huwag na ganyan, Polo shirt naman. Yan lang. Polo shirt na lang. Yung blue corner. Blue corner na polo shirt. Huwag lang masyadong Sana ko masyadong makulay. 2 colors lang din po. Parang ganito. Maraming kulay. Hindi, ano lang. Kada single color lang. Single Yung color ganyan, lang. ganyan na lang, polo shirt lang daw na parang navy blue. Kakulay. Medyo, bright ang kulay. Light. Light, Oo, light. light lang. Huwag nang... Hindi, kung ano yung ano ng Andrew. Kung kanang Blue ang uniform Android. din tayo. Uniform doon, parang nakita ko gray. Ayun, pwede Ayun po, maganda rin. Gray. Kasi sa ganyan nilito, di ba? Maganda rin po yun. Yung gray kasi kahit sa ang kulay ng tao, pwede. Oo. Nasa mga Sige, check natin. Pero Ayan, hindi good naman tayo afternoon po magkakaroon sa online. Alala ko mga ID mo. Susunod po, meron na May ID na po tayo. Mga nasa online dyan. Guard daw po tayo, wala pa. May lace pa. Andrew. Ako. Magpadala po kayo ng ano ninyo, ng tinatawag na information plus picture, na pinakamagandang picture ninyo. Kaya kung titignan mo yung mga Leviticus ng mga bata, nagsisimula sila mag-aral. Okay. Tuloy natin. Kaya sa kanila pipili, kukuha eh. Sabi nga, this title is slightly misleading because of the book does not deal with the Levites as a whole, but more with the priests. Kita mo, pati nga, yung kabuuan ng mga Levites, hindi nga, para hindi sila kasama More on sa priest talaga ito. Ibig sabihin, pati yung holiness nga na 1144, kung priest ang tinutukoy, hindi lahat ng mga Levites. So, ibig sabihin niyo pati yung pinagbabawal na kainin ng mga marumi, mga priest Priest lang. lang. Di ba? So, dito sa sinasabing ano ito. Oo. A segment of the Levites, Sabi lang, oto. So the book of the Leviticus was the first book studied by a Jewish child. Ito palang aklat ng Leviticus, ito yung ang tawag din sa libro ng mga estudyante, ng mga bata. Ano ang tawag yan? Anong tawag? Pag kayo mga bata, ano tawag dyan sa mga estudyante? Libro ng anak ninyo? Children's book. Mga ano? Nursery book. Nursery, parang gano'n. Hindi manual. Merong tawag di ba? Yung pinaka-curriculum nila Pero ito, yung curriculum nila to. Hindi siya, ito kasing Book of Leviticus kasi, curriculum talaga sa kanila. Bakit? Kasi andun yung pag-aalay, pati yung mga basta sila na pag humawak ka sa marumi. Oo. Pati yung yung may menstruation dyan, andyan lahat sa kalinisan Kaya inaaral na talaga ito. Oo. Lahat Kaya, sila. yung kalinisan Hindi nila inaaral talaga, para more on ritual, maging priest, hindi. Oo. Para malaman na nila na curriculum to, paano pagkahandog, Mga laws, sa Panginoon, mga mga bylaws. mga civil laws, gano'n, nila, babatuin ka sa mamatay. Pero yung mga bata talaga, yung mga anak talaga ng mga Levites, obliged silang pumasok mag-aral talaga nito. Kasi sa kanila lang kukuha na magiging Levites Sa kanila lang, hindi po pwede yung... Hindi, Jewish Not just only Levites Jewish child,
Ibig sabihin, Bishop, sa pag-aaral, lahat sila. Oo. Kasi nag-o-offer sila eh. Nasa batas yung pag-o-offer na ginagawa ng Hudyo. Kaya dapat malaman din nila yon. Ang dami dyan, Bishop, pati yung halimbawa, yung kapag yung batas na pag minahulog doon sa hukay, batas yun eh. Mga libat siya nagpa-practice doon eh. O itong magiging kaso mo, itong magiging multa mo. So, kailangan din ng mga Jewish people na malaman nila yung kung saan inosente. Pag-aralan, oo. Oo. Hindi, Yun lang ang kailangan nila ron. Yung batas na yun, not just only for the Levites. O hindi. Yung batas na yun, Pero meron for the talaga. whole Israelites, Oo. ganon. Pero meron talaga doon na parang talaga sa mga Levitas, mga Leviticos. Dahil nga, kailangan lang aralin yun ng mga batang mga anak nila kasi nga, sila yung susunod na henerasyon na papasok doon sa templo. Actually, meron naman sa Exodus yan eh. Oo, Di ba? O dito, in particular, kaya nga tinawag ang aklat na Leviticus. No? Primary sa kanila. Holiness. Parang ang sinasabi niya pala dito ng writer, Bishop, ay walang iniwan yan sa ano, yung batas ng mga pare ngayon ng Katoliko na bawal kayo mag-asawa, para lang sa kanila, hindi sa lahat ng Katoliko. Hindi lahat ng Katoliko. Pero ganun, ginawa diba? ng translate na, ginawa ng panglahat na. Parang ganun ang tinutukoy niya. Pero dito sa verse 1 ng Leviticus 11, Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instructions to the people of Israel. Yun eh. People of Israel to. Para malaman nila eh. Para malaman nila. Pati yung pagkain na yan, para sa kanila yan eh. People of Israel yan eh. Sa kanila yan lahat. Pero hindi lahat na nakasulat dyan, dapat lang sundin dahil mayroon para sa mga pari lang din. Hindi, walang sinasabing gano'n. Sabi dito, give the following instructions to the people of Israel, of all the land animals, these are the ones you may use for food. You may eat any animal that has completely split hooves and chews the cud. So, kumbaga, ang instruction sa the whole people of Israel. Pero ang sabi ni writer, sa priest lang. Ito nga, yung dinitrace eh, yung aklat eh. Ito in particular. Sino tama? Yung binabasa mo. Bible, syempre. Yung binabasa mo. He called, ano? Sana ipaliwanag niyo yung punto niya dito. Sige, tuloy natin. This book was referred to about 40 times in the New Testament. Yung aklat daw na ito, no? Parang quote-and-quote, ano, sa Bagong Tipan, meron din mga 40 beses daw, ano, na i-quote, ano, yung mga, ano, sa Bagong Tipan. So, yun nga, katulad niya, 11:44, 1:15 ng 1 Peter naman, ano. So, this book contains extensive revelation concerning the character of God. Itong aklat na ito, no, may mga kapahayagan tungkol saan? Sa karakter ng Diyos, sa kanyang kabanalan, no? His holiness, His love, and His grace. No? Andiyan na, no? Dito pa lang sa Leviticus na, meron dyan yung pag-ibig ng Panginoon, grasya mula sa Panginoon, as well as substantial, typological significance of the Levitical sacrifices. Ano ibig sabihin na? As well as substantial, typological significance of the Levitical sacrifices. Ano mas binibigyan ng diin? Yung karakter ng Diyos, yung holiness ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos, yung grasya mula sa Panginoon. So, kaakibat daw nito, yung merong, ang aklat daw na ito ay ano raw? Substantial Oo. typological significance. What does substantial typological significance? Substantial typological significance. Ano sa Tagalog yun? Yung parang makabuluhan. Makabuluhan o malawak na ano siya eh. Ano siya yung kailangan siya. Alin dyan yung makabuluhan at malawak? No? Alin yan? Alin tinutukoy? Dito sa ano natin? Stability of the Levitical Yung lawak ng Levitical sacrifices.
yung significance ng Levitical sacrifices. Diba? Kailangan natin, ano yun, kasi dati parang baliwala lang sa atin yung mga ritual dyan, mga sakripisyo dyan, mga dugo. Diba? Bakit kailangan, di ba yung taba, inaalay ang taba? Very specific yung kailangan Yung taba, kinatatapon pa nga dyan. Oo, di ba? Pag sinulog yung taba, bangusam yun Tapos, yun yung merong alay na, pagkatas si alay, kinakain ng mga pari. Oh. Meron din. Yung significance niya, yung sacrifices na yan. Ano? So, it provides enormous lessons concerning the holy life. No? God expects of His peculiar people. So, ito daw po, no? Yung kinapapalooban daw po, no? O inilalarawan dito po sa aklat na ito, yung tinatawag na enormous lessons concerning yung holy life, ano? Na inaasahan ng Panginoon. Kanino? Sa kanyang bayan, sa kanyang piniling, peculiar di ba? Pili, no? Pinili ng Panginoon na bayan ng Diyos, no? So anong klaseng kabanalan yung dapat ginagawa ng mga Jew na ito, no? O siya, Jew na buo na, no? Not just only for the Levites or Leviticus. So key concepts from the book in Hebrews cannot be evaluated properly without a clear understanding of their counterparts in this book. So, yung susi daw, ng konsepto na sabi nga from the book of Hebrews cannot evaluated properly without a clear understanding of their counterparts in this book. Ano ibig sabihin? Anong pahiwatig dito? Yung konsepto na ito. May binabanggit na isang aklat. Anong aklat yun? Book of Hebrew. Cannot be evaluated. Diba? Yung aklat ng Hebrew, dito po. Hindi raw po natin siya mabibigyan ng pansin o kahalagahan o katuturan. Diba? Kung hindi po natin aaralin yung pong aklat ng Leviticus na ito. Kasi yung konsepto na ito, yung significance ng Book of Hebrew Sa Leviticus, andyan ang alayan ng dugo. Diba? Sa Leviticus, mababasa po natin na pumapasok yung priest once a year doon sa Holy of Holies. Diba? Sa ilang taon dapat sila Oo. para maging mag-sacrifice. Para maging qualified, para mag-sacrifice. Kasi pag hindi ka qualified doon, nangahas ka doon papasok ka sa Holy of Holies. Yearly yun. Meron kasi bishop ng mga priest na para lang sa pag-aalay. Master, iba naman priest para sa mga batas na pag nagkasala ka, anong gagawin sa'yo, paalayin ka, gano'n, etc. Kanya-kanya silang bahagi doon Yes. Katulad halimbawa, di ba yung sabi nga sa inyo kanina, dito Leviticus, Levites, kailangan ang pare, angkan ng Levites. Yung high priest, angkan ng Levites. Yung mga naglilingkod sa templo, dapat lahi ng Levites yan, hindi po pwedeng hindi Lahat yung bishop. Oo. Lahat sila, lahat doon. Ibig sabihin kaya yung kahalagahan ngayon sa Book of Hebrew, chapter 7, lalo na, yung kay Melchizedek, referring to our Lord Jesus Christ, yung pagkapare ng ating Panginoon sa Kristo. Sa New Testament, bishop. Diba? Sa Leviticus kinuha. Leviticus. New Testament. Sa New Testament. Tapos kinuha sa Book of Leviticus. Yung pagkapari niya. May mga At doon, naging klaro sa chapter 7 lalo ng Hebrew. Yung Melchizedekian priesthood. Not Levitical priesthood. At sila, nagiging pari lang sila, may termino. Tama? May termino, no? May appointed, na-appoint. Pari ba sila forever? Hindi. Pari lang sila hanggat buhay sila. Yun na, buhay lang. Di ba? Hanggat buhay. Okay, kahit buhay ka, kapag sumablay ka,
tatanggalin ka. Patay ka dun sa loob mismo. Oo nga. Hataking ka na lang. Si Lord ang papagat. Labas. Oo. Unlike yung priesthood ng ating Panginoon Jesucristo, sa connected to Melchizedekian priesthood, Christ was priest forever. Perpetual. Yung kanyang pagiging pare, no? Yun ang kaya nagiging malinaw ang Book of Hebrew kung magiging malinaw din sa atin ang mensahe ng aklat ng Leviticus. No? Lalo natin ma-appreciate yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung mga dugo na umaagos doon sa altar, di ba? Yung taba, yung mga sakripisyo, so pati yung mga tao na gumaganap, di ba? Sa kanila, once a year, di ba? Pumapasok sa Holy of Holies eh. Dala-dala yung kasalanan ng bayan eh. Si Kristo, once in a lifetime, once and for all, once lang, isang beses lang, hindi yearly. Di ba? Oo. Enough na yon, sapat na yung kanyang ginawa na yon. Siya lang yung tanging... Oo, kaya iba yung dakila yung pagiging saserdote ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi luminyada sa mga saserdote ng Levita. No? Okay? Sabi nga, this book contains extensive revelation concerning the character of God, general background, authorship and date. So, authorship is traditionally attributed to Moses. Tradition, ano? And could have been written sometime after 1446 BC. 1446 BC. Additional evidences that warrant Mosaic authorship are as follows. Ito na po, Mosaic authorship. Unang-una mga kadahilanan, 56 times in Leviticus states that God imparted these laws to Moses. 56 na beses sa aklat na ito. No? Talagang sabi, imparted yung law na ito o ipinagkaloob kanino? Kay Moses. Ayan po yung mga talata. Chapter 1 verse 1, chapter 4 verse 1, chapter 6 verse 1, ano pa? 6:24, 8:1. Tapos pangalawang katotohanan, Jesus ascribes the Pentateuch to Moses. Si Kristo po, talagang itong Book of Pentateuch ay tinukoy talaga na ang sumulat ay si Moses. Si Kristo mismo ang siyang nag-quote and quote. Matthew 8:2 hanggang 4. Basa po. Chapter 8, verse 2 to 4. Lumapit sa kanya isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko. Maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketomin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis. Amen. Amen. O, di ba? So, kino-consider niya, na magpasuri, hindi sa doktor, kundi sa mga pare, At ang pare magdedeklara, clean ka na, clear ka na, malinis ka na. So, yan ay ritual nila yon. Kasi may kalipunan ng mga may ketong Di ba? Kapag gumaling ka, punta ka na sa pari. Yun, magpapa-check up ka. Pero hanggat hindi ka napupunta sa mga pari, hindi ka pa malinis. Pagka wala kang kumbaga sa ipapakita sa mga tao, ito na yung finding sa akin.
na clear ako, malinis na ako, kaya pwede na ako makipagdaupang palad sa inyo. Kasi pagka may ketong ka, nilalayuan ka ng mga tao. Curse yun. No? Discriminated ka. Cast away ka. Cast out, di ba? Yun nga. So yun ang ano. At ikaw mismo, sabi nga, di ba? Pagka may ketong para hindi madikit sa iyo yung tao, ikaw nasisigaw. May ketong, may ketong. Di ba? Ganun katindi yung sakit na ketong during that time. Parang ito yung, kasi yung ketong daw, it symbolizes, sin. Kasalanan. During that time, hindi magamot-gamot ang sakit na ketong. Di ba? So, ganun din, sa panahon naman natin ngayon, hindi magamot yung kasalanan. Ang pwede lang gumamot sa kasalanan walang iba kundi ating Panginoon. Amen. Di ba? Kaya pati yung yung 10 may ketong, 10 ketongin. Mula sa malayo tumatawag sa kanya Yung mga may ketong na, tapos sabi ng Panginoon, kinusider niya na naman, magpa-check up kayo, punta kayo doon sa sa mga pare. Yun namang mga may ketong, anong ginawa nila? Sumunod naman sila, di ba? Sumunod Gumaling lahat. Gumaling lahat, Bishop. Gumaling, no? Pero isa lang nagpasalamat. Yung nagpasalamat. So, yun ang kaya mayroong mga gumaling sa physical. Samaritano pa. Oo, hindi gumaling sa kasi, kung sabing, kayo, naniwala sila. Pero dapat nagpasalamat muna sila. Salamat Panginoon. Saka sabi lumakad. Isa, dapat salamat sa Panginoon. Oo. Balik siya. Bumalik at nagpasalamat, nagpatira pa, sinamba pa ang Panginoon. So, ayan yung chapter 8, verse 2 hanggang verse 4. A leper came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Yun ang sabi niya, no? Kung gusto mo, lilinis po ako, kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong linisin. Ano sabi ng Panginoon? He stretched out his hand and touched him and saying, I am willing. Yan. So, be cleansed. And immediately, his leprosy was cleansed. Diba? Immediately, tignan, no? Di no? Agad-agad, karaka-raka. So, gano'n kaya kalala yung ketong nito, no? Lumapit siya, no? Tapos immediately, biglang luminis, biglang gumaling. And Jesus said to him, see that you tell no one, no? But go, show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded as a testimony to them. Di ba? Kanina no? Show yourself to the priest. No? Yun ang kanilang ritual na ginagawa. Okay. Magpasuri sa pare. Meron pa yan. Leviticus 14:1 to 4, Matthew 12:4, Leviticus 24, verse 9. Ano po? Okay, punta tayo sa purpose ng book. Yung layunin. The purpose, to show Israel how to live as a priestly kingdom, to show Israel how to live as a priestly kingdom and holy nation as called by God. Holy nation as called by God. Yun ang purpose. Para raw ipakita sa mga Israelita, no? Ipaalam, paintindi sa mga Israelita yung kahalagahan ng pamumuhay bilang yung mga Israelita merong priestly kingdom, Kaya kita nyo yung mga Gentile, meron din tayong di ba, priestly anointing. Amen? When we become a Christian,
May comparison. Sila ipinapakita raw sa mga Israelita kung paano mabubuhay. Nang kakaiba talaga. Di ba? Yung tinatawag na priestly kingdom. At yun nga, yung banal na bansa, no, na mga tinawag ng Panginoon. Called by God. Okay, tema. Holiness before the Holy Lord or the Holy God. Holiness before the Holy God. O, di ba? Yung kabanalan sa harapan ng banal na Diyos. Okay? Ganyan kahalaga yung tawag na living in a holiness, ano? Okay. Overview ng aklat ng Leviticus. Number 1, how one comes to God. Paano daw po ang isang tao ay lalapit sa Diyos? Yan ay nakatala sa chapter 1 hanggang saan? Chapter 1 hanggang ano lang, hanggang 6. 1:16. Yung kabuuan na yun, ano? Yung kabuuan. How one comes to God. How one person comes to God. At ito nga, mayroong 5 kaparaanan, ano? Unang paraan na paglapit sa Panginoon, sa Diyos, ano, na banal, may batas ng pagsasakripisyo. There is the laws of sacrifice. Hindi basta-basta ang magsakripisyo doon. Di ba? May procedure, kumbaga, may pamamaraan. So, yun ang kung pwede ba halimbawa, mayaman ka, tapos ang iaalay mo, maya. Di ba? O yung ibong pipit. Di ba? Merong laws di ba? May mga laws dyan, mababasa natin Pinakamalit, Bishop, kalapati. Kalapati, di ba? Pwede ba yun? Halimbawa, ito na yan, parang malaki kita mo, tapos ang iaalay mo, 20 pesos. Di ba? Parang ganun din, merong laws din, no? Ng pagsasacrifice. Pagka wealthy ang family mo, tulad nga dyan, yung dapat namin dyan, nag-aalay yan, yearly yan, baka. May halo pang kambing. Oo, nag-aalay yan Kaya merong paraan. Chapter 1 yun, chapter 7. Yung paraan ng tinatawag na pagsasacrifice. Laws of sacrifices. Oo. Pangalawa, kaya puro batas no? Sa kanila may mga batas Kaya sa Bagong Tipan, hindi na tayo sakop ng batas. Yes. Kasi sa Bagong Tipan, pagka sinabing batas, ang iniisip kagad nila tithing. Di ba? Pinagdidiskitahan kagad yung batas ng tithing o Malakay chapter 3. Sa damakmak na law Di ba? So, ang dami, hindi lang 10 batas yan, hindi lang 10 commandments yan 600 plus 9. 13 laws yan 613 yata. Meron mga Dami yan. Oo, iba-iba may mga batas ng ito, law of sacrifice. Yung sumunod na batas, law of the priest. Chapter 8 yun hanggang chapter 10. Ano ito? Ibig sabihin, meron silang pinormulate na batas. Yung batas ba, hindi lahat galing kay Moses? Yung batas ba, di ba? 10 utos lang ba yung binigay ni Moses? 10 commandments lang? Bishop. O meron pa rin mga batas sa pag-aalaga ng hayop, di ba? Pag nakakagat yung alaga mo, nagwala yung alaga mo, di ba? Oo.
gumawa ka ng balon, Yung- hindi mo Ayan, tinakpan, ayan. nahulog, kasalanan mo. Oo. Kapag nanuntok ka, Oo. Yung natanggalan ng ipin yung babayan mo. Oo, ipin din ang babayad. Pag mata, Pag mata din. kamay sa kamay, ano, ipin sa ipin. Yun ang kanilang mga batas, no? Okay, ito, laws of the priest. Ibig ba sabihin, ito, laws of the, batas na formulated ng mga pare. Hindi bishop, kasi meron kasing mga priest para lang sa pag-aalay. Oh. May mga batas doon, kanila lang yun. Wala silang pakit. Tapos may mga priest na ang kailang hinahawakan ng batas. Kung halimbawa sa mga yun, yung halimbawa, nahulog sa hukay, gumawa ka ng kanila yun. Kanilang master, naman na yun, masterpiece naman yun. Oh, ibig sabihin niya, sabi ko, parang may mga, parang Ang meron abogado. tayo, Senado, may Congress, Parang di ba? ganun bishop. Oo. Parang ganun. O halimbawa, sa barangay, Oh, may batas ang city, i-adapt ng barangay. Ganun bishop. May mga ganon. Tapos implemented na. Oh, ganun bishop Ganun ang bishop sa sa book of yung sabi sa Torah ng mga parishes. Kaya sila lang humahawak bishop ng batas eh. Walang walang pakialam yung Meron ba silang batas na galing sa Law of Hammurabi? wala akong nabasa bishop. Kasi during the time of Abraham, di ba? Ang batas na umiiral doon, Law of Hammurabi. Oh, bishop, kung Law of Hammurabi bishop, isinama na. Oh. Isinama na nila. O meron ng tinanggal doon at meron sinama, may kinuha, may tinanggal. O lahat isinama, kinuha na nila. Kinuha nila. Pati sa pagkain ng dugo sa panahon ni panahon ni Noah. Hanggang sa kay Abraham, yung pagtutuli. Oo, di ba? Kaya Kasi di ba siya during the pinubas- time of... Di ba, kaya nga minubas sa Acts chapter 15, nagkagulo sila, sabi, kailangan kung kayo tutuloy, hindi kayo makarating ng langit. wala pang batas noon. Sa panahon na, wala pa yung batas ni Moses. Exodus lang lumabas ang batas ni Moses eh. Ginamit din ng mga yun, ng mga ibang sa panahon nila. So, ibig sabihin, mayroon na. Ayun. Andun na yung batas. Merong existing law Meron na existing doon. galing sa ibang bansa. Hindi, kaya Galing sa Babylonia, like for example. Hindi, Bishop. Yung batas lang talaga, dito ng pagtutuli. Kay Abraham, personal yun. Hammurabi, galing sa Babylon. Babylonia yun eh. Tapos, nauna pa yun sa mga laws ng Diyos. Dati na po, kumbaga, inadapt na sa iyo. Meron nga, may adapted nga galing doon. Di ba? Hindi lahat adapted, siyempre. Meron lang... Siguro baka ang nangyari, Bishop, napasok sila. So yun ang unang kasing batas ng yung panahon ni Abraham, Pwede po, na under siya ng Law of Hammurabi. may adaptation na. Oo. Kaya sa Law of Hammurabi, malamang pati mga Muslim, Opo. maraming kinuhang law dyan sa Law of Hammurabi. Kaya kita mo kay Abraham, merong yung anak niya, kahit siya, di ba, pwedeng asawahin mo yung mo, alipin mo. Yung anak mo ron, tuturin pa rin anak. Yung eye for an eye, tooth for a tooth, Law of Hammurabi. Ibig sabihin adopted lang nila o kinuha lang nila. Law ng mga Muslim talaga yun. Kaya, di ba? Na nauna pa sa... Nauna sa law na panahon ni Moses. Kaya hindi lahat meron. Okay. Letter C, the laws of purity. Ito yung batas ng kalinisan. Ayan. Kaya nga 1144 yan yung binasa natin kanina More on pagkain yung kanilang at saka yung siyempre yung mga pag-aalay nila, yung ceremonial law. Opo. Doon ang doon ang parang pinaka-form ng purity nila How about sa behavior? Behavior.
Like for example, yung mga Muslim ngayon, di ba? Ano ba, kumusta yung ano nila? Ang Muslim, kahit na 4 ang asawa mo sa isang bubong, pwede. Hammurabi yun eh. Di ba? Hanggat kaya mo pakainin at hanggat kaya mong sustentuhan. Di ba? Kaya yung isang dating pastor, dati isang pastor, Nag-Hammurabi po. oo, nag-Muslim na lang eh, kasi nga, malikot siya eh. Oo, maligalig siya eh, no? Oo. Yung sekretary niya, ginalaw niya, anakan niya. Pero Bishop, sila David ba sa panahon na yun, sila Solomon, sakop, na ano ba sila ng Hammurabi? Sakop na yan. Hindi na Hammurabi. Panahon ni David eh. Batas na ni Moses ang existing dyan. Kaya nagsimula ang batas ni Moses, panahon niya. Kaya hindi rin lahat ng, kung itong pwede mag-asawa ng 4, kung galing yan sa law of Hammurabi, hindi na sinasangayunan ng batas ni Moses. May amended na yun, na-amendahan na yun, o hindi na sinama. Di ba? Ibig sabihin, Bishop, yung panahon ni Saul, na the first king of Israel, sakop na sila Hammurabi. Panahon ni Saul? King Saul? Hindi na. Si Abraham lang ang panahon ng Hammurabi. Sabi nga, yung istorya nyo kasi, tignan yung istorya. Si Abraham. Kanino galing si Abraham? Kay Shem. No? Sa lahi ni Shem. Tapos si Abraham, nagkaroon ng anak. Sino? Si Isaac. Tapos ni Isaac, si Jacob. Si Jacob, nagkaroon ng 12 anak. 12 tribes. Oh. So, Bishop, sa history, sa record, si Abraham lang ang nasakop ng Panahon lang niya. panahon ng Hammurabi. Hammurabi yun. Babylonian kasi si Abraham eh. Iraqi yan eh. Iraqi si Abraham, hindi yan Israelita. Taga-Babylonia yan, ang tinawag ng Panginoon yan. From Ur of Chaldea yan, ang tinawag siya. Panahon ni Abraham, wala pang Israel. Panahon na lang. Oh, di ba? Nagkaroon pa ng anak, hindi pa rin Israel yun, si Isaac. Oh. Kay Jacob na nagsimula ang Israel nung nakipagbuno siya doon sa sa angel. Kaya para manahon, hindi ka na Jacob, Israel ka na. Kaya yung anak niya, 12, yun ang mga Israelita. Lahi na ng mga Israelita. Yung di ba? Kaya ibig sabihin, si Abraham was not an Israelite. No? He was an Iraqi or Babylonian. But he was the father or the forefather of an Israelites. Parang yan. Nagulo ba? Hindi, di ba? He was the forefather of an Israelite kasi ingkong siya ng mga Israelite eh. Di ba? Wala. Kaya si Saul, panahon na yun ni David, ano na yan? Saul, ano na yan? Ano na sila dyan eh. Muna nga, theocratic ang kanilang liderato eh. Theocratic eh. Ang Diyos ang siya naglilid sa kanila. Inayawan nila yun eh. Tapos pagdating na ni Saul, tao na. Ito na. Sumunod si Solomon. Si David, sumunod si Solomon. Diba? Yung 3 hari na yun, na mga nauna. Nakakama na? So, saan existing yung law ng Hammurabi? So, natapos siya. Saan period natapos yung law of Hammurabi? Oh. Ibig sabihin kay Abraham lang po talaga. Ibig sabihin, nung nagkaroon na sariling batas ang mga Israelita, ito na yung kanilang niyayakap. Ito na yung pinaiiral na batas. Sa bansa. Pero tas yung law of Hammurabi hindi na applicable. Malamang hindi lang lahat. May mga bahagi lang doon na po pwedeng. Oo. Sabihin, applicable pa sa panahon hanggang sa panahon ni Jesus yun.
yung Hammurabi law na yun. Hindi, may nasakop lang, yung sabi ni Bishop, ng pag-aaral. Hindi lang, kasi Sa panahon ni Moses, may napasamang mga Hammurabi. May na mga, batas may na- mga naamyendahan sila roon. Inadapt nila, adopted nila. Sama natin natin ito. Kung bakit saan paano ito? Ito yung batas ng Diyos. Hindi, sama natin ito. Applicable naman dito yan eh. Sama natin. Teka lang, ha? Ganun siguro. Matawag si Kap. Okay na. Clear na. Check niya yung law of Hammurabi. Nasa ano din siya, nasa Exodus 21, ang batas na binanggit ni Diyos. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Oo. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang alipin niyon bilang kabayaran sa mata nito. Ganon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran ng Maaaring modified din isang siya. ngipin nito. Yung iba modified lang. Kasi para maging makadyos ang ano. Parang modified lang. Sa Hammurabi, Yung iba adopted. kung mapatay mo yung ano mo, alipin mo, so walang kasalanan at saktan mo. Pero kay Moses, godly ano kasi yan eh, minodified nila. Na-adapt lang talaga. Kasi, Pero hindi ano, Halimbawa, modified yun nga, kasama ba sa law of Hammurabi? Yung lifestyle ng pag-aasawa. minodified nila. Halimbawa ni Jacob, meron siyang Leah, may Rachel siya, may Silpa siya, may Bilha siya. Di ba yun, oh? 4 na asawa, oh. Hanggang ngayon nagdala lang nila kasi yun ang kanilang Ibig sabihin, Bishop, hindi pinagbawal ng Lord, no? Oh. Yung mga Hindi magaganda kasi na time kasi, kasi report factor eh, kulang pa yun. Sa New Testament ngayon, kaya pa magawin ng gano'n. Hindi lang po. Pero applicable pa rin sa mga Muslim. Ni Google, ang kulong Authorize sa sa Hammurabi, makaya ay pa. natapos sa Babylonia, tandang Oo. 1750 BC. 1750 BC, before Christ. Pero patuloy na-adapt. Kumbaga na-adapt lang naman. Na-adapt, oo. Hanggang ngayon, meron pa rin. Yung iba, oo. Kaya mostly yun nga, yung, ano, yung batas ng Muslim. Hindi, marami naman kasi Bishop din di ba? Kasi ang nangyayari kasi Bishop, pag nasakop ka kasi sa ibang bansa, yung minsan yung batas sila pinapairan sa iyo eh. Ang ginagawa namin, iba yung minumodify. Doon ng Pilipinas, una, Spaniards tayo, batas dito Spaniards eh. Tapos nung lumaya tayo, Amerikano, pinasok na ng Amerikano. Pero ang batas natin dito, pinagalo ang Amerikano, tsaka Espanyol. Espanyol. May Hapones. May May Hapon China. pa. Oo. May nagsama. Kaya nga, ano. Kaya ito si Christ, ano, sa chapter 5 ng Matthew. Chapter 6, ano. Sabi niya, narinig ninyong sinasabi. Quote in quote, yung batas sa lumang tipan. Pero ito naman sinasabi ko sa inyo ngayon. Di ba? Sabi noon, bawal lang makiapid. Pero ito sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa, amended yun. Binago niya yung ano, di ba? Mas mahigpit. Mas ano ngayon, tumingin ka lang na may pagnanasa eh. Doon, actual eh. Di ba? parang yung ano, 10 Commandments. Yung mga piniling kalakban. Okay. Next. Letter D. The laws of the Day of Atonement. Ano itong Day of Atonement? Familiar kayo sa atonement? Atonement? Ibatas yan, ano? Tingnan nyo sa ano, John 1:29, ano? Parang John 1:29. Yung Ang Bishop dyan, ano? 1, Dyan, verse 29. John 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 1:20. Di ba? Tingnan ninyo.
Siya ang kordero ng Diyos. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito ba yung atonement? Pagtubos. Ha? Ano ibig sabihin ng Day of Atonement? Ito, tingnan natin. The Day of Atonement, it was all about the 10th day of the 7th month. Oh. Ay, kailangan, alam natin, Hebrew calendar. Sa atin, January, July ang 7. Hindi siya July, ha? Pero sa atin yung kalendaryo natin, July. Yung ikapitong buwan. Pero, dati meron ako ano yan yung Hebrew calendar, kung ano yung first month. Pero sabi ro, ika-10 araw ng July. Hindi siya ang Day of Atonement sa Hebrew calendar? 10th day of the 7th month. Ibig sabihin, July 10. Diba? Diba? Nisan po ba yan? Ha? Nisan. Yun, baka yun, may mga ano yan kasi check natin yung pag check ko mamaya yung mga kalendaryo ng ng Hebrew Nisan. calendar. Ang Nisan kasi, first, sabi ng Panginoon kasi doon, sa buwang ito, araw na ito, ay magiging unang buwan ng inyong mga taon. Nisan yun, Nisan. Nang lumabas na sa Ehipto. Tinawag na Nisan. Diba? So, 7 ikapitong Ibig buwan sabihin, yun. parang January yun sa atin. Pero sa kanila, sa Jewish calendar, ikapitong buwan yun. Yung first month nila. Balikan natin yan. Ito na yan, yung araw na ito, yung 10th day of the 7th month was set aside as a day of public fasting and humiliation. Public fasting. No? At pagpapakumbaba. Tanim po. Diba? Oh. So, on this day, the nation of Israel sought atonement for its sin. Yun. They were looking, yung parang, kasi, yung pagtatakip lang ng kasalanan, parang ganun. Basahin natin. Leviticus 23, 29, 27. Yung ikapitong buwan po, Ano? Tanim o Tisri. Hindi. Katumbas nito. Tishri. Katumbas nito ang kalahati ng September hanggang kalahati ng Oktubre. Tishri. Tisri. Yung 7th month, month of Tishri. May katumbas nga yan, Nisan pala unang buwan. Oo. Yung number 1, Nisan. Apo. Pangalawa yung Zip. Ano? Dito. Zip. Yun, yan. Parang February yun. Okay. Basa nga, 23-27. Leviticus. Chapter 23, verse 27. Ngayon may, sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan, ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. So, kailangan sabi ron it shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by fire to the Lord. 23-27. Di ba? 7. Tapos kasunod pa niyan, on the day of atonement, you shall not do any work on this same day, for it is a day of atonement, to make atonement on your behalf before the Lord your God. So, anong ginagawa? Nag-aalay sila. Di ba?
Sa ano po, 16:29 ng Leviticus pa rin. Sabi dito, this shall be a permanent statute for you in the 7th month, on the 10th day of the month, you shall humble your souls and not do any work, whether the native or the alien who sojourns among you. Diba? Pala yung Kippur. Yan na yung Kippur ang tawag nila doon sa mga Hudyo ngayon. yan yung Yom Kippur ngayon. Yom Kippur. Yom Kippur. So yun yung Day of Atonement. Sa isa pang talata, Numbers 29:7. Book of Numbers, chapter. And ye shall have on the 10th of the 7th month and holy convocation, and ye shall afflict your soul. Ye shall not do any work therein. You shall not do any work. Talagang, kahit magsuklay, bawal dyan. Mayroon lang akong yung Yom Kippur kasi may history yan eh. Doon sila naloko yung mga Arabo at mga kalaban ng Israel noong 1948. 1948. Hindi. After doon, kalimutan. Ano bang Yom Kippur? Ano bang taon ito? Ang nangyari kasi, ang alam ng lahat ng mga Arabo, Yom Kippur na yun sa Israel. Kaya ang ginawa ng mga kalabang bansa, sinugod nila ang Israel. Kasi pag Yom Kippur, hindi yan sila lalaban dahil patas nila yung hindi magtatrabaho. Walang gagawin. Dahil wala. So, fasting. Do not do any work Sinugod nila, naglapitan na sila. Ang hindi nila alam, matagal na silang minamanmanan ng Israel na yun ang iniisip nila sa Yom Kippur. Aambusin sila. Ang nangyari, nang nakita naka-border na sila, yung lahat ng yun, inambush sila ng Israel. Kala nyo, hindi kami gagalaw. Gumalaw sila, kaya nagkaroon ng shortest war in history, yung 6-day war. Lahat ng mga bansa, Egypt, Arab nations, pati yung Jordan, tinalo lahat nila sa loob ng 1 linggo, 6-day war. Dahil sa Yom Kippur idea. Idea nila. 6-day war. 6-day war. The shortest history. The shortest war in history. Dahil sa pag-akala nilang Yom Kippur, Day of Atonement ito, hindi yan sila lalaban sa atin. Ambusin natin sila. Nung sila'y papapunta pa lang doon, walang kamalay-malay, sila yung inuna. Naka-prepare pala, no? Ubus lahat ng aeroplano nila, kasi nila na nasa grabe mag-isip ang mga Israelites. Hindi, yung puting kayo, yung sinasabi ng Panginoon na ang inyong pagkakasanay sa araw ng Sabat. Sa Matthew chapter 20. Alam nila yung magtatrabaho ng mga Israelites. Okay, tuloy natin. Taka na. So, this day, yung araw na yan, yung 10th day, of July, o 10th day of, of Tishri, parang gano'n, 7th month. This day fell in the month of equivalent to our August. August pala yan sa atin. Equivalent niya. Ano po siya? Kalahati ng Sa ano, Bishop, siguro, sa kalahati ng calendar. October. Bishop. Kalahati, no? Bishop. Sa Roman calendar siguro. Pero di ba nalumabas sila sa... Hindi, equivalent lang. Hebrew calendar. Oh. So, and it was preceded by special Sabbath. Pagtapos ng atonement, meron tinatawag na special Sabbath. No? Chapter na Leviticus 23:24. Kanina 23:20, Special Sabbath. So, the only fasting period required by the law. Tara po, the only fasting period required by the law. Ano yun? So, 23:24. 23:24 ng Leviticus. Then, special Sabbath, Bishop. Leviticus 23:24. 23:24.
Basahin ko lang. Sabi rito, "Speak to the sons of Israel, saying, in the 7th month, on the first of the month, you shall have a rest, a reminder, by blowing of trumpets, no? A holy convocation." Tawag nila holy convocation, ano? So, ayan. The Day of Atonement was a recognition of man's inability to make any atonement for his sins. Ang Day of Atonement daw po, ito daw po ay recognition ng mga Israelita. Nire-recognize nila ang alin? Ang kanilang walang kakayanan, no? Na luminis yung kanilang mga sarili o mapatawad yung kanilang mga sarili. No po? Kaya kailangan, hindi sila mismo kailangan nila mag-alay ng dugo. Di ba? At sa Hebrew, luminaw po yan. No po? It was a solemn holiday o holy convocation accompanied by elaborate ritual. Ano yung mga ritual? Stated in Leviticus chapter 16. Yun mga ritual na yun. No? Pag binasa mo yung kabuuan ng chapter 16, no? Mahaba kasi yan. Hindi natin basahin nyo na sa bahay niyan. Ito yan. Kaya nakalagay dyan, no? Law of Atonement, chapter 16 ng Leviticus. At dito na lang tayo sa Hebrew chapter 10, verse 1 to 10. Sabi nga natin kanina, ang Book of Hebrew, luminaw lang siya dahil kapag ka malinaw rin sa atin ang Book of Leviticus. Hebrew chapter 10, verse 1 to 10. For the law, since it has only a shadow, no, of the good things to come, and not the very form of things, can never be the same sacrifices which they offer continually year by year. No? Make perfect those who draw near. Ang batas daw, no, tinutukoy doon, no, yung law of atonement, ha, na tinutukoy, ano. Sabi na, ito raw ay shadow lang. Yung mga ritual na ginagawa sa Leviticus chapter 16. It has only a shadow for what? To what? No? Of the good things to come. Ano yung good things to come? Ito na, yung Panginoon Jesucristo na. No? Sa verse 2, otherwise, would they not have a cease to be offered? Because the worshippers, having once been cleansed, would no longer have had consciousness of sins. Sa Tagalog po, verse 2. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Kung napatawad na. No? Kaso may inaalala pa rin sila, no? Sa paghahandog nila sa Leviticus, Pero sa verse 3, but in those days, there is a reminder of sins year by year. Di ba? Yung paraan ng ritual nila, paraan ng pag-aalay nila. Meron pa rin nagpapaalala sa kanila, taon-taon. Kailangan nyo mag-alay, taon-taon yan. Hindi kayo mag-alay because of your sin. Sa verse 4, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Yan ang ginagamit nila, no? Yung pang-alay, yung dugo ng mga hayop na ito. Imposible pala na makapag-alis ng kasalanan nito Kaya, ang conclusion niya, therefore, when He comes into the world, He says, sino yon? Si Christ na yon, ano? Diba? Sacrifice and offering you have not desired, but a body
you have prepared for me. Di ba? In whole burnt offerings and sacrifices for sin, you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the scroll of the book, it is written of me. Referring to our Lord Jesus Christ. Yeah? To do your will, O God. Verse 8, after saying above sacrifices and offerings and whole burnt offerings and sacrifices for sin, you have not desired, nor have you taken pleasure in them, which are offered according to the law. Hindi nyo pala gusto yun no? Yung mga ginagawa, mga ritual na yun, na according to the law. Then he said, behold, I have come to do your will. He takes away the first in order to establish the second. Ano yung takes away na tinanggal ng una? Yung Leviticus offering, chapter 16 na offering, takes away na yun. Shadow lang yun Wala nang wala nang bisa yun. Di ba? Sa mga Kristiyano, wala nang bisa yun. Di ba? Yung mga paghahandog na yun. It is only a shadow. Tapos sabi, verse 10, but this will we have been sanctified. For what? Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen. Sa lumang tipan, di ba? Yearly, na kailangan magsakripisyo because for their sin, for the atonement of their sins, si Kristo po, once and for all. Wala nang yearly. Isang beses lang. Di ba? Kaya nung nakita ni John behold, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sins of the world, or the sins of the world. Amen? So, si Kristo nakagawa nun. Amen? Kaya yung mga Katolik po, mali lang talaga yung ginagawa. Ito, kaya, di ba, taon-taon na, ayan, nagpapapalo sila, naghahampas. Pagka nasakta, sisipain yung nahampas sa kanila. Awagin. Hahampasin ka nung Sisipain dahil sa pasobra yata no? Pasobra. Galit ka ba? Kaya, kaya once and for all lang yan. So the high priest, who officially, on this day, first sanctified himself by taking a ceremonial bath and putting on white garments. Basta nga po, Leviticus 16:4. Yung high priest, naliligo yan bago magpunta roon sa pwedeng... Ang mga Israelita pa hindi mahilig maligo. 16:4. Siya'y maliligo. Ano yun? Lalo, paano? August yun, hindi ba taglamig yun? Di ba? Yan, basta 16:4. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan. Sabi dito po sa 16:4. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng kasuotang sagrado, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis, at linong turbante. Ayun, yun may kasuotan Yun lang maligo, sabi ko, ulitin ko, yung maligo, very yan. Kumbaga sa napakabigat na kondisyon para sa kanila ang maligo. Kakatamaran pa po. Di ba? Hindi ka tulad natin, hindi pwedeng maliligo tayo sa isang araw Sila, kahit isang buwan yata, hindi maligo, okay lang Pabango lang ng pabango yan, di ba? Naka-India. Lalo na kung taglamig. Naalala ko, nung bago pala, nung minsan, una ako nagpunta sa Baguio. November yun, nagpunta kami. So talagang lamig talaga, sobrang lamig. Masok yan, Bishop, sa Baguio. Sira yung heater? O walang heater kasi pinuntahan namin, walang meron siya initan. Yung initan ng mga yung ganyan, yung halo mo lang. Tapos yung initan doon, parang, hindi siya ganyan, thermos yung parang kalderong malaki. Hindi ko naman tinitingnan ko. Paano?
Sabi ko, pagniligyan kong tubig ito para makuryente, baka makuryente ako kasi parang may nakalawit na ano no? Parang kuryente na nakalawit. Hindi na ako nagpainit. Naligo ako. Talagang sobrang ginaw talaga. Hindi makaya, Bishop. Tiniis ko talaga. So, hindi ako nagpainit. Para bang yung sabon sabon ka, tapos binuhusan mo ng tubig. Tapos para mabubuo umuusok yung katawan mo, yung ulo mo no? Sa para sobrang... mabubuo ka ng dumo, hindi ka nagpainit. Yun yung inano kasi sa Israel. Di ba, yun August daw yan, di ba? Kung August yan palamig na. Parang winter time. Yeah. Okay. Then, he had to make atonement for himself. Siya muna, no? Kailangan muna magsakripisyo siya para sa sarili niya. Kasi pag hindi siya gumanon, delikado siya. Di ba? And other priests by sacrificing a bullock. Ano yung bullock? Baka yan, Bishop, na lalaki. Ano yan? Bakang lalaki? Numbers 29:8 yun, ano? God dwell on the mercy seat in the temple, but no person could approach it except through the mediation of the high priest. Wala po pwede talagang magpunta doon. Who offered the blood of sacrifices. Dala-dala niya yung blood sacrifice pag hindi siya, may ritual siyang gagawin doon sa loob ng Holy of Holies. Nakaupo pala doon ng Panginoon. Kaya pag hindi ka karapat-dapat, matutumba ka na lang doon. Patay ka doon, maninigas ka na lang doon. Kaya nga siya, Aaron, nilalagyan nilang bell. Kaya yung high priest doon, pagpasok doon sa Holy of Holies, may tali yung kamay, yung paa. Yung sa kabila, mayroong kalembang at saka tali. Habang humahakbang ka, tutunog yung kalembang, buhay pa. Habang gumagalaw, pag ginutunog. Pero pag wala na gumagalaw, patay. Pag hindi tumunog yung, para tandaan yung kalembang tumutunog pa. Pag hindi na tumunog yan, wala na, natumba na yata doon. So, hahatakin na lang. Kasi pagka pumasok ka doon, patay ka rin. Okay, so after sacrificing a bullock, the high priest chose a goat for a sin offering and sacrifice it. So pagka nag-sacrifice daw ng kukuha naman siya ng kambing. Paano to? Sin offering and sacrifice. Then he sprinkled its blood on and about the mercy seat. Anong ginagawa yung dugo daw ay ini-sprinkle. Ano yun? Parang tapos biniwisig ganon? Parang sa pari, Bishop. Baka merong inaano. Sasaboy lang na gano'n. Parang saboy, saboy. 16, 12 yun. 14. Tsaka 15, Liquid. So, finally, the scapegoat, bearing the sins of the people, was sent into the wilderness. Meron pong dalawang kambing. Isang kambing na papatayin, ilalagay sa planggana ang dugo, iwiwisik sa altar. Isang kambing na ipapapasan sa kanya lahat ng kasalanan ng mga Israelita. At saka pakakawalan sa wilderness. Anong gusto mong kambing doon? Diba? Ikaw ba? Diba? Pero lahat yan kumakatawan sa Panginoon Jesucristo. Kaya pala, yung wilderness dalawang isang scapegoat, isang blood, isang talagang i-offer. Kaya nga, Bishop, yung wilderness, yun yung mga Gentiles. At talaga, this scapegoat symbolize the pardon for sin brought through the sacrifice. Yun pala yung scapegoat. Galatians 3:12. 2 Corinthians 5:21. Basa nga po, Galatians 3:12. Ang isang Bishop, 3:12 Tsaka 2 Corinthians 5:21. Ang kautusan ay hindi nakapagay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Galatia 3:12. 3:12. Lubusay ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin. Yun, di ba? Sapagkat nasusulat isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy.
Amen. So, however, the law is not of faith. So, yung law is not of faith. On the contrary, he who practices them shall live by them. Oh, yung law daw, hindi yung bunsod ng pananampalataya. No, sa kabilang banda, yung nagpa-practice daw ng law para maligtas, no, hindi yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At wala naman maliligtas sa pamamagitan lang ng pagganap ng batas. Tapos, kaya nga, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Amen? Christ redeemed us. For what? From what? Curse. Mula sa sumpa ng batas. Kasi lahat ng bumabatay sa batas, sinumpa. Lahat ng umaasa maliligtas sa pamamagitan ng pagganap sa batas. Hindi ka makakapasa. Kaya, kasama ka sa sumpa. Amen. Di ba? Kaya ginawa ni Kristo, di ba? Dahil nga wala ka pag-asa ang mga tao na magtamo ng kaligtasan, sa verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Amen. Di ba? Kaya si Kristo above the law. Di ba? So, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Amen? O verse 14, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through Him. Amen? So, sa pamamagitan doon ng ating Panginoon Jesucristo, no? Yung biyaya na natamo. Katulad si Abraham, biyaya lang din yan eh. Sabi ko nga, Iraqi yan eh. Pero tinawag siya ni Lord. Diba? Naging father of faith. Oh, naging friend of God. Diba? Okay. Day of Atonement. So, after sacrificing the bullock, ito na po yun. Roman number 2 na, how one keeps in touch with God. Keeps in touch with God. Yung una natin, how one comes to God. Diba? Paano tayo makakalapit sa Diyos? Yun nga, mayroong mga batas sila. Yung sumunod sa Roman number 2, how one keeps in touch with God. Chapter 18 yan hanggang 27. Una, the holiness of the people. Letter A, the holiness of the people. Chapter 18 to 20. Pangalawa, the holiness of the priests and their offerings. No? Kaya pati mga offerings kailangan hindi pilay, hindi bulag, di ba? Hindi yung subi-subi. Ganun eh. Kailangan special na offering din 'yan. Hindi pwede regular offering. Pangatlo, letter C, the holiness of time. Chapter 23 hanggang 25. At sa letter D, promises and warnings. Chapter 26, may mga pangako at merong mga babala. Diba? Pangako sa mga susunod, babala sa mga magdi-disobey. Diba? May parusa, siyempre. At sa letter E, the holiness of vows. Yung pangako, yung vow. Mahalaga sa kanila ang vow. Pagka nangako ka sa Panginoon, kailangan sundin mo. Or else, huwag ka na lang mangako, sabi ng di ba? Chapter 27 yun ng Book of Leviticus. Okay? Is there any question?
Clarification? Wala na? O, sige po, tayo po ay dumako sa panalangin. Let us pray. Pastor John Angeles, toss us in prayer. Tayo. Salamat Lord sa hapon sa gabi ko na natapos ang pag-aaral. Salamat Lord na muli mo binuksan ang aming mga puso at isipan upang pag-aralan ng Old Testament regarding Lord sa mga batas na dapat sa